So dito tayo sa dulo para may bantay. Yan. Dito na. Yan natin. Dito na sa side ng nila cheap. So pinalipat tayo. Daanan pala yung dulo. Okay. Ayan. Ngayon kakabakaban na talaga tayo. Kampante na ako kanina, ngayon nangyari. Tara, game! Friday afternoon or Friday? Wednesday pala. Wednesday afternoon. Samahan niyo lang ako. May bibilhin lang tayo. Hindi naman motor related, pero samahan nyo lang ako, tara. May mga pag-uusapan din tayo. Pag-usapan natin yung NCAP, pati yung pag-iiwan ba ng ng helmet sa motor sa mga parking lots is safe. So naisip ko kasi kanina, sabi ko ayoko na magkotse since papasok na ulit ako mamaya, hindi na naman ako makakapagmotor. So sabi ko di magmotor na tayo ngayon. Tapos naisip ko rin, kung mag-half face ako, gawa ng magmumotor tayo tapos papasok tayo sa mall, pangit na naman yung audio, sisigaw na naman ako. So ngayon testing natin. May mga naririnig na ako na nananakawan kapag ka nag-iwan ng helmet sa mga malls, sa mall parking, ganyan. Kasi ginugunting nila yung ginugunting nila yung strap. So para sa kanila usable pa kapag ka ganun. Yun yung testingin natin ngayon. Mabilis lang naman ako. Mabilis lang naman yung bibili natin. Kaya at least may experiment tayo ngayon. Pero syempre guys, pabuy. Ako personally, first time ko itong gagawin. Unless merong pwedeng pag-iwanan dito sa parking ng kasi pupunta tayo sa Mall of Asia. Unless may pag-iwanan ng helmet, then we will go ahead and iwan natin yun. Pero kung wala, dun papasok ang experiment natin. Another thing na pag-usapan natin is yung about sa some updates nung no contact apprehension policy ng MMDA. So correction, MMDA ang nag-handle nito kasi meron silang nilabas recently na may huli ka. Tama ba? May huli ka website, and soon ilalabas nila yung app about that. So una doon is pwede mo nang ma-check sa website na yon. Ito, ililink ko dito sa description siguro ng video yung link. So doon mo makikita kung meron ka bang recent violation na nakuha doon nga sa NCAP policy, So sabi ng MMDA, by the end of the day dapat magre-reflect na yun doon sa website. So mas madali
Nito kasing mga huli bago yung implementation ng website is mag-aantay ka ng letter from them. So ito mas madali para sa mga napaparaning kung meron silang mga naging violation. Tapos nabanggit din nila na yung text notification, yun nga is susunod na rin. So inaayos nila, humihingi sila ng 1 to 2 months daw para maayos yung kanilang mismong mobile app. So sa mobile app kasi kapag ka naayos din daw is makikita mo na yung image ng violation at the same time yung video copy ng violation. So dalawa yun. Para kung magko-contest ka, ayun, buo. So hindi ko alam, hindi binanggit kung gaano katagal yung i-include nilang video for that violation. Pero magandang addition yun, di ba? Para kasi kung photo lang, eh pwedeng din natin alam kung ano talaga nangyari. Ikaw lang nakakaalam sa side mo. Pero with the video, especially if it is long enough to see kung ano yung magiging punot dulo nung nagawa mong violation, eh baka pwede mong ma-defend yung sarili mo using those evidence na again i-upload daw nila doon sa mobile app na gagawin nila. So yun yung mga naging updates nung recent na na live ng MMDA. Ano pa ba yung nasa pointers ko? Wala akong pointers dito. Alright. Tapos in addition to that video or live interview na ginawa nila, binanggit din nila doon na meron na silang AI cameras that will track violations. So yun kasi daw currently yung no contact apprehension is may taong nakatingin. So possible may mga nami-miss pa rin sila ng mga violations nga kasi tao lang yung tumitingin, tapos may gagawin sila siguro sa website nila, ganyan. Pero ngayon sa EDSA di umano is meron ng AI cameras. So yung AI camera simultaneously multiple violations pwede niyang makuha. Anong maganda ron? Well, nakikita ko doon, lahat mako-cover niya. Lahat ng violations mako-cover niya. Pero, may isang tanong doon. Yung AI ba, gaano ka-accurate? So, sinasabi nila, kahit naman yung sa manual verification ng mga violation na nakukuha sa NCAP is merong kumbaga additional checking, additional verification from a person pa rin naman. Tapos after nun may mag-approve, and then yun ilalagay na sa system yung huli mo, yung violation mo. So yun yung sinasabi nila na hindi naman porket violation automatic na matitikitan ka. Sabi nga, meron pa rin namang yan, may nag-iisip pa rin behind that. So may mga considerations pa rin silang kumbaga sinisave or tinitake in consideration pa rin nila, kumbaga. So kumbaga sinasabi nila is meron pa rin namang tao na nag-iisip at siguro may puso, di ba? Para sa pag-take ng consideration
kung ano man yung nahuli sa'yo. So, yun. Kasi nga, sabi, halimbawa, isa pa yung mainit. Yung merong emergency, may ambulance sa likod mo. Meron daw kasi mga hindi tumatabi. Yung gawa nung natatakot sila sa violation, ano. So, yun daw, nako-consider naman nila na pagbigyan. I guess with those kind of promises from MMDA, di ba? Ito yung mga ganong clarification, magandang naririnig sa kanila. Kasi sa totoo lang, marami naman talagang questions, dun sa mga, sa NCAP na yan, kung paano nila ipatupad. So, somehow, is nalilinawan yung tao. Tapos isa pa, tungkol dun sa live nga na yun, napag-usapan na rin natin ngayon. May nagtanong, bakit daw ba yung mga timers sa mga stoplight ay tinanggal na? Sabi nila, ano ba yan, nanguhula ba kami kung kailan titigil yan? Meron ako iba nang naririnig na yung timer tinanggal kasi gustong gawing negosyo ng MMDA para maraming mahuli. The reason pala behind that is meron na silang sensors sa mga intersections, kung saan kung may timer, mas malilito ang tao kasi biglang bibilis ang timer, depende sa dami ng sasakyan na namomonitor doon sa kanilang mga sensors sa intersection. So yun yung rationale nun. So meron na rin pala tayo nun dito sa Pilipinas. Not sure lang kung sa lahat is meron na nga ganun. So pero yun yung sinasabi nilang reasoning behind that one, yung pagtanggal ng timers. Tapos meron naman din silang ginawa kapalit nun, yung green light will blink 5 times kapag ka magto-turn na siya into a yellow light. Tapos additional 1 or 2 seconds naman yung yellow light bago mag red light. So yun yung ipinalit nila. So somehow meron pa rin indication na mapapansin tayo mga motorista, kung sakali nga na dahil nga dun sa pagkakawala ng stoplight timers na yun. So yun yung titingnan natin. So again, blinking light, pag nagbe-blink yung green light, ibig sabihin nun anytime is mag-yellow na siya. So again, those are some important information, especially dun sa mga madalas nakaka-encounter ng or madalas dumadaan sa mga daanan or kalsada na implemented ang no contact apprehension policy. Ito naman hindi pang motor, pero again yung mga TNVS, mga Grab, ganyan, exempted pa rin sila sa coding. Kung meron daw, pati yung mga EVs pala, EVs, taxis, TNVS, yan, exempted sa coding. Pero meron pa rin nga daw na possibility na mahuli sila sa NCAP. Pwede nilang tanggalin daw, or wag munang pansinin, hayaan lang, kasi kino-correct na rin nila yon sa end nila. Diba? In fairness, in live na yun, maraming paglilinaw silang ginawa, which is maganda para sa atin. So yun, na-check mo na ba kung meron kang violation dun sa may huli ka? May huli ba? May huli ka. Sinabi na agad na may huli, no? May huli ba? Website.
So kailangan pag nag-login ka pala dun is plate number or MV file number and ano yung isang end? Ano nga yung isang end? Oh, tigil muna tayo para accurate yung accurate yung ibibigay ko sa inyong impormasyon. Ayan, may huli ka website. So plate number or conduction sticker and MV file number. So yung dalawang field na yan, importante. May nagtanong naman sa akin doon sa huli kong video, I mean doon sa post ko. May post kasi ako about this one na paano yun kung wala pang MV file or plate number. Hindi mo pa ma-check yun most likely. Yung reasoning nila bakit dalawa yung kailangan is for data privacy. Kasi nga halimbawa ma-check mo yung yung kung isa lang ibigay mo, pwedeng kahit sino pwede mag-check ng information mo at lalabas yung mag-check doon sa website and lalabas yung ibang details mo. So kaya ginawa nila, since yung MV file number is nasa mo naman yan, nasa sa'yo naman yan and private naman yan, kaya wag mong i-share yung MV file number kahit ano mangyari. So yun, yun yung mga information na kailangan nating malaman nga. So abangan natin kapag lumabas na yung mismong app, mobile app, at the same time yung text notification. So marami pa daw silang tinitingnan about it sa legalities. Meron din palang upcoming event dito sa sa Parkal, sa Full Print Manila. So meron silang event this weekend, ngayong Sabado na. So merong iba't ibang motor na pwede kang matest dito. So punta ka lang, nandito lang siya sa Parkal. Ano bang street to? Ayan, Cabrera. Diyan ang Full Print Manila. So umaga yan hanggang gabi, tambike, and there are some, alam ko, mga products na i-display sila. So tambay ka lang kung may time. Also, Makina Almusal next week naman yon, or sa katapusan na weekend. So merong free breakfast event ng Makina Moto in partnership with Scooteria. So doon ang punta sa Scooteria Cafe sa Tagaytay. Sabado rin yun, so punta lang kayo doon kung gusto nyo ng ride, kung naghahanap kayo ng ride. Yun yung mga available at least for this June na weekends. Hindi ko alam kung saan yung best parking dito para sa motor, pero alam ko meron dito. Taas na ka, Chief, na. So dito tayo sa dulo para may bantay. Yan, dito na. Di ba? May bantay. Ito, safe na siguro itong gagawin natin. Time check 2:40.
Testing natin, iwan tayo dito ng helmet. Iwan natin. Dito na lang sa side ng nila cheap. So pinalipat tayo, daanan pala yung dulo. Okay. Ayan. Ngayon kakabakaban na talaga tayo. Nakatakot eh. Kampante na ako kanina, ngayon yari. Yan, ito experiment na talaga yung parking natin. Good luck. Level 5 pala dapat. Sabi ko iba itsura. Kulang 30 minutes tayong wala. Ay, buti na lang dito naman. Okay, safe. Alright. Kabalik na tayo. Again, mga lang, less than 30 minutes yung pagpasok natin sa mall na naiwan yung helmet. Ayoko na rin sugal. Ikot pa ba ako? Hindi na. Ayoko sumugal. Okay na yan, 30 minutes. At least safe. Pero again, di pa rin siya advisable na iwan nyo yung helmet ninyo, lalo kung mamahalin. Yun naman yung reason bakit nakakuha. Mukhang mamahalin or trip nung lang talaga yung design. So yun. Alright, successful yung lakad natin for today. Kayo ba? Nag-iwan ba kayo ng helmet sa parking? Nakasanayan nyo na ba yan? Hanggat maaari, huwag na. Paano? Yun lang muna. Salamat sa pagsama, boys and girls. Kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, pinutin mo na yung natin, subscribe button natin dyan. Wala pa tayong upgrades. Susunod ulit. Until the next one, babush!